So, hindi ko siya pwedeng exit doon. Yan. So, we have a question here. Sabi niya, dito sa problem 2-28, ito na yun. Yung nasa figure mamaya. Bakit daw 2x ang rise sa kabila kahit isang x lang ang fall sa other side? So, repeat natin kung ano yung dahilan yan. So, kung di mo alam yung tanong, so pwede mong i-check sa book ni Chelasanyo. Nandiyan naman yung number, problem 2-28. So, ganito yan. Oops. Ang tinatanong po kasi dyan sa problem na yan is yung deflection ni Mercury. Deflection ni Mercury, specifically yung new deflection. Ito po yung old deflection nandito. Okay? Yan yung wala pang water. And nung nagkaroon na ng water hanggang sa taas ng funnel natin, what did happen sa ating deflection ng Mercury? Yes, from this level, okay, let's put a line to visualize. From this level, yun. Okay, medyo hindi siya pantay dito sa kabila, pero nakikita mo naman kung ano yung tinutukoy. So, from that level, what did happen? Yes, bumaba yung level ni Mercury, di ba? Kitang-kita. From this point, and from that point, doon sa figure B, nung nalagyan ng tubig, bumaba siya. Okay, bumaba. Hindi ko makita yung cursor. Bumaba, dito na siya. Yan. Dito na. Yan. So, una mong iisipin, bakit nangyari yan? Because, meron tayong dinagdag na water, na fluid, so ang tendency, magkakaroon ng imbalance sa ating pressure. So, yung fluid natin, they will try to do something about that. So, bababa yung mercury natin dito sa right side ng manometer natin. Ay, dito, bababa tong nanditong part. As what happened here. And, since may bumaba dito, yes, feeling ko guess na natin, aangat sa kabila. So, okay tayo doon. Diba? May bumaba sa right side, malamang may aangat sa left side. And dapat ganon because yung fluid ay incompressible. Hindi po siya compress regardless of its density. Hindi po siya nako-compress. Therefore, kung x distance yung binaba sa left side, diba? Bumaba siya ng x distance. Ito yun. From this point to this point, yung maliit na distance na yan. Okay, from this to this point, gawin natin red. From this point to that point, that is x. Diba? Okay. Sa kabilang side, ang rise po natin dyan, yes, from here, mula dito, ilang ira-rise niya? Yes, x lang din. Diba? So, bumaba siya ng x dito sa kabilang side, x lang din yung i-increase niya. So, walang weird sa part na yun. Kung ilan yung ibinaba niya sa right side, yun ang itataas niya sa left side. Ngayon, ang tanong, bakit po sir naging 2x? Okay? Bakit naging 2x? Balikan natin, ano po ba yung tinatanong? Deflection ng mercury. Punta ka sa level at A. Ano po yung deflection natin dyan? 0.15. Yan ang deflection natin noong una, nung wala pang water sa funnel. Ngayon, sa figure B, dito sa part na may water na sa funnel, ano na yung deflection? Okay, notice that the measurement natin sa deflection from
the end, dun sa dulo ng mercury papunta sa interface nila ni water. 'Di ba? Yung sa left side kung saan nag-change ng fluid from water to mercury. So dito sa figure B, tinan mo saan na 'yon? Oh yes. Mula dito hanggang doon. Yan. Now, we will simply be using geometry here. Diba? Yes, umangat lang siya ng isa doon sa kabilang side. X lang din. Same lang sila ng inangat at binaba. Pero, once isosolve na natin si R, noticed na sa part na to, bumaba kasi siya ng X. Tapos sa kabilang side, tumaas siya ng X distance din. Ano po ang mangyayari once isosolve na natin si R? So, magiging 0.15 plus yung X sa taas and then yung ibinaba sa kabila. Okay? Again, yung itinaas sa left side and ibinaba sa right side, equal lang po yun. Kaso, hindi po kasi yun yung tinatanong. Ang tinatanong sa atin is, ano yung bagong deflection? Yes, X lang po yung inangat sa right side. But, bumaba kasi yung sa right side eh. 'Di ba? Bumaba kasi siya. Kung hindi mo pa rin ma-imagine, tingnan mo na lang to. You have two tubes. Lagi tayo ng dalawang tube. Okay? Ang pinapasukat po sa atin sa dalawang tube na yan, let's say ito yung level ng fluid sa tube na yan. Okay, may fluid sa tube. Yan. Nung una, ang level na yan, 15 cm. Now, imagine, okay? 15 to ha. Itong nasa left tube natin, right tube natin, bumaba. Okay? Bumaba siya. From this, bumaba siya. Nandito na siya. Oops. Bumaba siya ng ilan? Bumaba siya ng X distance. Yes, tulad lang sa nangyari sa problem natin. And ito namang nasa kabila, umangat siya ng ilan? Yes, X distance din. Yan. Ngayon, ito ang pinapahanap sa atin. Ano na yung bagong difference in elevation ng fluid natin sa dalawang tube na yan? Ito na yon. Which is? Yes. X plus 15 plus X. Now, yung rise ba sa kabila? 2X? Hindi. Isang X lang din. Yung pagbaba ng fluid sa kabilang side, dalawang 2X ba? Hindi. X lang din. 'Di ba? Bakit lang naging 2X yung idinagdag? Kasi nga, ang sinusukat natin ay difference in elevation. And if this is still not clear sa inyo, edi sabihin nyo lang sa akin. Okay? Ulitin natin. But I hope maging clear na sa atin. Okay? So, ayan. Please consider subscribe and following sa ating channel.